Malambing, makulit, at tila hindi nauubusan ng energy. Ganito ilarawan ni Bettina ang kanyang asong golden retriever na si Maggie. Pero nabigla at nangamba ito nang muntik nang mawala si Maggie sa kanya. Nitong nakaraang linggo lang kasi, si Maggie biglang nanghina at halos hindi makahinga. Ang insidenteng ito nangyari habang naglalakad sila habang papalabas ng bahay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Si Maggie, naupo na lang siya, tapos hindi niya kami nadidinig. So, una tinatawag siya ng sister ko, like, Maggie, come na. Maggie. Hindi siya nakikinig. Tapos napansin ng kapatid ko na nakatirik na yung eyes niya. Both eyes yun na, sa taas. So, parang white lang talaga yung nakikita sa eyes niya. And then, nagpanic na kami. Dahil dito, ipinatingin nila sa isang veterinarian si Maggie at dito, kinumpirma nila na si Maggie nakaranas na pala ng sintomas ng heat stroke. Ayon sa veterinarian na si Dr. Wendy Manis, hindi lang tao ang pwedeng makaranas ng heat stroke, kundi pati na rin ang mga alagang hayop. Ito ay kadalasang nangyayari kapag nakararamdam ng sobrang init sa katawan ang mga hayop. Kapag napabayaan, maaaring humantong daw ito sa organ failure at humantong sa kamatayan. Ayon din sa mga veterinaryo, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na nangyayari kapag hindi na nakakapag-regulate ng init ang katawan ng isang hayop. Dahil dito, ang mga organs nito ay maaaring manghina hanggang sa tuluyan ng pumalya. Okay. So, first thing, yung heat stroke kasi yung isi-show niya na signs is panting. Yung excessive panting, drooling, and then yung worst case scenario is kapag nag-collapse na. Collapse, seizure. Sa kaso ng mga alagang aso, mayroon daw ilang breed na prone o madaling tamaan ng heat stroke. Yung mga dogs na very prone na magkaroon ng heat stroke is mga bulldogs or mga large breed dogs na makakapal yung fur nila. So, yung mga bulldogs kasi, mostly ngayon is short snout sila or brachycephalic dogs yung tawag namin doon. So, very short yung snout nila and then very parang manipis yung trachea nila. Tapos, kaya naman ang fur parent na si Shelley, todo bantay ngayong tag-init sa kanyang asong si Brandon. If ever na limot kayo, lalabas kayo, and then laging magdadala ng water. Tapos, make sure din na, usually dogs, diba, pinapag-groom natin for summer cut. So, yun din, pwede natin gawin. Pero kapag inatake ng heat stroke ang mga alagang aso, mayroong mga first aid na pwedeng gawin ang mga fur parents. First thing is, kuha ka ng towel and then isoak mo sa cool water, not freeze, na hindi galing sa refrigerator. Cool water lang. Yung normal temp lang na water. Tapos yun yung pangpahid mo sa katawan niya. And then, better na kung napakalma nyo siya using the towel, mas better itakbo na sa vet clinic. Hindi lang pagmamahal ang dapat ibigay sa ating mga alagang hayop. Dapat rin itong samahan ng responsableng pag-aalaga. Sa tamang pagkilala ng sintomas at wastong pag-iingat, maiiwasan ang peligrong dulot ng heat stroke sa ating mga fur babies. Janaika Ederher, RNG News.